Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit-init na balita tungkol po rito kay PiCoin. Ito po ang native token ng Pi Network kung saan ay bigla pong sumipa pataas ang kanyang presyo ng halos 16% sa loob lamang ng isang araw. Oo, tama po ang narinig ninyo. Si PiCoin ay muling nagpaparamdam at kasabay nito ay nagkakaroon na po ng malaking excitement sa buong Pi Network community. Lalo na't papalapit na rin ang taunang selebrasyon or yearly celebration na tinatawag po na Pi 2 Day. Pero ang tanong, bakit nga ba biglang tumaas ang presyo ni PiCoin? Ano po ang meron sa Pi 2 Day? At syempre, ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang dahilan ng biglaang pagtaas ng presyo ni PiCoin. Unang-una po sa lahat, ayon sa Coin Market Cap, si PiCoin ay tumaas na ng higit 16% sa loob lamang ng 24 hours or in the last 24 hours. At umabot po ang presyo nito sa humigit kumulang 0.63 or 63 cents. Ayan, siya po ay nagmula sa kanyang dating low or mababang presyo na 0.47. Kaya in short, mula sa presyong 0.47 ay umangat siya sa humigit kumulang 0.63. Ibig pong sabihin ay meron po tayong 30% na pag-angat sa loob ng isang linggo. Pero hindi lang yan, ang trading volume ni Pi ay tumaas na rin ng halos 66% na umabot po sa higit $200 million sa kanyang daily transaction. Pero teka, hindi po ito basta-basta hype lamang. Meron pong concrete reasons sa likod ng pagtaas na ito. Isa sa mga pinakamalaking dahilan ay ang tinatawag po na whale accumulation. Ibig sabihin nito ay may mga malalaking investors o wallets na posibleng isang institution or centralized exchange ang bumibili ng napakaraming PiCoin tuwing bumababa ang presyo nito. Ayon po mismo kay Mahidar, isang network validator ng Pi, meron isang wallet na nakabili na ng halos $173 million na halaga ng Pi. At ayon po sa mga prediction, maaring ito ay wallet ng isang malaking exchange na naghahanda para sa liquidity kapag open or fully open mainnet na itong si Pi. Sa mga hindi pa nakakaalam ay partially open pa lamang po ang mainnet nitong si Pi. Ngayon ay ano po ang Pi 2 Day at bakit po ito mahalaga para kay PiCoin? Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Pi 2 Day. Ang Pi 2 Day ay isang yearly celebration ng PiCore team na ginaganap po tuwing sumasapit ang June 28. Ang petsong ito ay inspirasyon po kasi mula sa mathematical constant na pi or ang numerong 3.14 at ang multiplier nito na 2 pi. Yan, 2 pi ay may value na 6.28. Kaya ang 6.28 kung i-convert po natin yan sa date or petsa ay nasa June 28 po yan. Kaya yan po ang naging kaya po ang dahilan kung bakit naging Pi 2 Day ang petsa na ito. Yan. Ngunit hindi lang po ito basta-basta selebrasyon. Sa bawat Pi 2 Day ay may mga major updates na inilalabas po ang PiCore team. At ngayong taon, ang pinaka-highlight ng event ay ang tinatawag po na KYC Sync update. Ngayon ay ano nga ba ang KYC Sync at paano po ito makakaapekto sa buong ecosystem ni Pi Network? Ang KYC Sync ay isang malaking hakbang para sa mga pioneers o users ng Pi Network. Sa update na ito, maaari ring isynchronize ang identity verification data ng isang user mula sa Pi browser papunta sa Pi app.
Sa simpleng salita ay mas madali na ngayon ang KYC process para sa milyong-milyong users na hindi pa verified. Kapag na-verify na ang identity ng users, pwede na po silang mag-migrate papunta sa open mainnet na siyang susi para makapag-transact ng tunay na halaga ng PiCoin sa labas ng test environment. Ito rin ang dahilan kung bakit inaasahan na mas lalaki pa ang activities sa loob ng network pagkatapos ng Pi 2 day. Ayan. Ngayon ay meron pa bang ibang dahilan ng pagtaas sa presyo ni Pi Network bukod sa Pi 2 day? Ayan, bukod po sa Pi 2 day at saka KY Sync, marami pang development ang nagbibigay ng lakas or hype kay PiCoin ngayon. Isa na po rito ang balita tungkol sa tinatawag pong Gen AI integration. Si Dr. Nicholas Kokkalis, ang founder po ng Pi Network, ay lumahok sa isang AI panel discussion sa Consensus 2025 kung saan ay napag-usapan po ang posibilidad ng pagsasama ng AI technology sa loob ng ecosystem ni Pi. Bukod pa dyan, natapos na rin ang .pi domains auction kung saan ay higit 200,000 bids ang natanggap para sa 95,000 na domains. Ipinapakita lamang po nito na lumalaki na talaga ang Pi ecosystem at marami ng businesses at saka developers ang interesado po rito. Ngayon ay posible ba talagang bumalik ulit sa presyong $1.64 itong si PiCoin tulad ng nangyari sa kanyang rally nitong nakalipas na buwan ng May? Yan, ito po kasing nakaraang May, si PiCoin ay sumipa pataas at umabot siya sa presyong $1.64. Kasabay po yan ng pag-announce ng $100 million Pi Ventures. Pero pagkatapos po nito ay halos 7 weeks siyang nag-consolidate sa pagitan ng presyong 0.50 hanggang 0.60. Ngayon ay tila tapos na ang phase na ito dahil muli siyang nakakakuha ng momentum. Ayon po sa mga analyst ay posible na muling umakyat si PiCoin at maari po niyang lampasan ang presyong $1 lalo na kung meron pang malalaking balita na ilalabas ang PiCore team. Ang kombinasyon po ng whale accumulation, KYC update, Pi 2-day celebration at saka Gen AI possibility ay sapat para magkaroon po ng strong rally or malakas na rally. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para po sa atin dito sa Pilipinas, isa po itong magandang oportunidad para muling tingnan itong si PiCoin kung isa ito sa mga dapat nating bantayan sa mga susunod na buwan. Marami pong mga Pinoys ang pioneers ng Pi Network at kung kapag fully open mainnet na ito at magsimulang magkaroon ng tunay na halaga sa mga exchanges, maaaring magbunga na ang matagal nating paghihintay. Kaya kung ikaw po ay isa sa mga pioneer na matagal nang nagmimina sa app, ngayon po ang panahon para seryosohin ang KYC process mo. Bantayan po ang Pi 2-day updates at alamin kung kailan pwede na talagang maglipat ng Pi papunta sa wallet mo or i-convert sa ibang crypto. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, ang muling pagsipa ni PiCoin ay hindi lamang hype, kundi sinyalis na papalapit na tayo sa mas mature stage ng project. Hindi man ito agad-agad magbibigay ng yaman or kita, pero kung consistent po ang developments, lumalaki ang community at may tuloy-tuloy na infrastructure improvement tulad po ng KYC at saka Pi Ventures, malaki ang potensyal nito. Pero paalala lamang, tulad ng anumang crypto investment, dapat po tayong maging maingat. Hindi porket tumataas ngayon ay sigurado na itong magtatagal. Importante pa rin po ang research at pag-aaral bago po tayo sumabak.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.